gesto kato. What are you doing? We're gonna have lunch. Yep. Hi. என்ன சாப்பிட போறோம்? Meals. என்ன மீல்? சாப்பாடுல இது. Meals na bro. Alam kong so far tagal na nga nito, no? Pero syempre, i-upload na lang din natin for memory. Dahil isa nga ito sa mga pinaka-favorite part ko na nagpunta ako dito sa India. Gawa nga ng way of eating nila dito sa Leaf. And isa sa mga pinaka-masarap at pinaka-masayang experience dito sa Tirunelveli. Hindi ko na matandaan kung end of the month to ng March or first week ng April. Pero nung mga time kasi na to, bumisit lang kami dito for one day para lang din makasama yung mga friends and relatives namin dito. Dahil uuwi na nga rin ako ng Pilipinas. O diba sa sobrang sipag ko mag-upload, anong petsa na, September na ngayon, dahil. So ayun nga, ito na yung pinaka-last supper namin, kasama yung mga friends ni Abby. And halos mga riyanturing na nga din na kapatid. Kinagabihan nga nung araw na to is pabalik na rin kami ng Chennai dahil flight ko na nga kinabukasan nito. So talagang napaka-quick visit na lang din talaga nung ginawa namin. And alam niyo ba, nakakatawa dito, lagi kami naghahabol sa oras ni Abby. Lagi na lang kaming munti ka maiwan ng train, ganyan. Pero this time, buti na lang is na-late yung train na sasakyan namin. So, kami din yung nag-antay sa ngayon. At ito nga, kompletos rekado sila dito na hinatid kami. So, kinabukasan nga nito is nakarating na rin kami ng Chennai. May gusto pa sana akong kitain ni Pilipina dito. Kaso, dahil sabi nga ni Abby, medyo magagahol kami sa oras dahil medyo malayo sila. So, hindi na rin kami nakapagkita. And nag-book na nga lang din kami ng hotel dito. So far, pag sa mga booking talaga ng hotel, trains, transportation dito sa India, si Abby talaga lahat gumagawa sa amin. So, nasanay talaga ako na kapag nandyan siya, wala na akong iniintindi, ganyan. Go with the flow na lang, ganyan. Hindi na rin ako masyadong nagtatanong kasi alam ko naman na kaya na niyang i-handle yan, ganyan. Very independent talaga. And isa nga yan sa mga namimiss ko kapag ka magkahiwalay kami kasi kapag ka hindi kami magkasama, syempre wala kang choice, diba, kundi maging independent girl. So, eto nga pala yung nabook namin na hotel. Hindi ko na maalala kung anong name ng hotel na to. Pero for a day lang naman din kasi yung kailangan namin, di naman din kami matutulog dito. Dahil kinagabihan na nga yung flight ko. So sa makatuwid is nagpapalipas lang talaga kami ng oras dito. So nagyaya nga din si Abby na bumaba ng hotel kasi gusto doon tignan yung amenities nila dito. Bukod sa may restaurant sila, parang may mga other activities din yata na pwedeng gawin, ganyan. Like kaya nakasulat sa elevator nila, yung fitness center, pool, utility shop, ganyan. So sinilip din namin siya isa-isa. So, yung pinakauna nga namin chinek dito is yung swimming pool area nila. Kaso, hindi rin naman kami nakagamit nito. Gawa nga ng sobrang init. Tirik na tirik yung araw. And yung katabi nito is meron palang spa dito na hindi rin naka-indicate dun sa list nila. So, kapag nag-check-in ka dito, pwede ka rin gumamit ng gym area nila. Ayan, napaka-spacious and ang laki din talaga. Pero, walang gumagamit ng mga oras na to. So, ayan, nakapag-ikot-ikot ako. Ito din yung spa na chinek namin. Medyo pricey siya, pero kung i-compare mo sa mga price dito sa India is normal price naman siya dahil nga medyo may kamahalan talaga ang pagpapamassage dito sa India, no? So dahil medyo gutom na rin kami, dito kami dumiretso sa Alexander. Ito yung isa sa mga restaurant na nasa loob nitong hotel. And meron silang buffet dito. So, ayan, yung inavail namin. Ang dami nilang options of food sa totoo lang, kaya sobrang na-enjoy din talaga namin. And nanonood din kami dito. Halo siya ng Indian and Western food, ganyan. Pero majority talaga dito is Indian food talaga. Mabuti na lang hindi masyadong spicy yung mga pagkakaluto nila dito. So, nakakain tayo ng maayos. Sulit na sulit yung lunch namin dito. Then, noong mga time na to, meron yatang match silang pinapanood. And all over India, yun yung pinapanood ng mga tao dito. So, ayun, nakikinood na lang din kami. And then, after nga namin kumain ng lunch, is nagpunta nga para kami dun sa bahay ng sister ni Abby. Kasi, yung mangga na iuuwi ko na 1 dozen, is nandun nga pala sa bahay nila. So, sinadya nga namin pumunta dun. Pero sobrang quick nga lang din talaga nung visit namin dun. Hindi na rin kami masyadong nagtagal kasi nga sobrang gahon na din kami sa oras. Literal nag-pick up lang kami, ganun, konting chit-chat, and then alis na kami. Bumalik na ulit kami sa hotel. Sa totoo lang dito sa India, napakasarap bumiyahe kahit commute ka lang. Alam niyo kung bakit? Wala kasing ka-traffic-traffic dito. Hindi katulad sa Pilipinas na parang mai-stress ka kasi lahat ng pupuntahan mo puro, alam mo yun, yung tipong sa kanto ka lang pupunta pero aabot-abutin ka ng siyam-siyam, ganun. O, ayan na ang auntie mo, naglaro-laro na. Parang isip bata lang no? Noong mga time na to, nag-freshen up kami and prepare ko na nga pala lahat ng gamit ko para maya-maya ay hindi na kami magagahol sa pagpapak ng mga dala-dala kong bagahe, ganyan.
And then bumalik nga pala kami dito ni Abby para sa last walwal namin. Walwal session, ganyan. Isa nga pala tong Jaggermeister na hindi available sa Pilipinas. So, ayun. For the tikimang person for the last time. And this is it. Ito na nga yung reality. Nahatid na niya ako sa airport. On the way na kami ng mga time na to. Alam niyo yung pag maghahatid kayo sa airport, yung lungkot na mararamdaman niyo parehas kasi maghihiwalay na kayo, ganyan. Hindi lang kayo nagsasalita pero ramdam na ramdam niyo both dahil kailangan niyo na bumalik sa tunay na buhay, ganyan. But who would have thought na babalik pa pala ako dito sa India after 3 months, 'di ba? So, nandito ulit tayo sa India. Dahil after nga nung marriage namin ni Abby, is dumiretso na nga rin kami agad ng India dahil may work din siya and ako LDR muna sa workplace para magkasama kami ulit, ganun. Bye-bye po! So, ayan, ultimo mga documents ko, siya din nag-aayos. And tinuturo niya sa akin kung ano yung mga dapat kong gawin sa loob, ganito, ganyan. Nakala mo para ako mawawalang bata no? Siyempre, Instagram mo dito. Teka po muna. So, ayun na nga, hindi na mapigilan ni Antonio ang medyo lumuha-luha person. And back to being independent na naman tayo. Balik na naman sa tunay na buhay sa Pilipinas, sa workplace, sa pressure, charot. Pero nakakatuwa kasi twist and turns ng buhay, no? Nakabalik din talaga tayo agad ng India after this. So, hanggang dito na nga lang. Thank you for watching.